Well, una-una yung kanta, di na natuto, Gary V yan. Sagot ko na kaagad yan, ha? Diyan ka na naman. Ayan na naman. Di na natuto, no? Anyways, balik, itong issue ni Abueva, okay? Una-una, nasa ano tayo nasa age tayo ng technology and social media, di ba? Alam mo, hindi lang sa basketball yan, kahit saan, di ba? Napakabilis ng balita. Okay? Talo pa Marites kasi yung yung social media and yung mga report sa social media, pag nakakatyan, pwedeng gumawa ng isang storya na nakasasama sa'yo. Pag hindi alam, ang tunay na dahilan kung bakit nagkaganon ka ng, meron kang ganong inarte o nakita sa social media na hindi magandang aksyon na ginawa, no? Ito na nga, particular na nga, yung ginawa ni Calvin, no? Sa allegedly parang panghihiya o pambabastos sa kapansanan ni ating George Gallant. Ano? Alam mo, naging teammate ko yan when I was playing sa FEU. No? Talagang magaling yan. Niloloko-loko rin talaga namin yan. Okay naman sa kanya yan, si Coach George Gallant, birang-birang mapikon yan. Okay? Ang tawag nga namin dyan, the blind side. Yung blind side niya, no? Yung parang kaya pala blind side, blind Jew is Di ba? Parang gano'n. Pero napakabait yan ni Coach George Gallant. No? Ngayon, siyempre, yung ginawa ni Abueva, hindi natin alam kung ano reason nun di ba? All of a sudden ba, biglang gagawa ng ganun si Abueva? Kung hindi siya na-promote. Kasi hindi rin naman natin ano yung nagiging kantsawan sa loob ng basketball court Okay? Hindi naman lahat nakukuha ng ng video, ng film, di ba? Maaring pinagkakaisahan siya. Maari lang kasi nakita ko tinont siya ni ng mga players ng San Miguel, pinipisikal siya. Okay, si Jericho Cruz, yung tamang pamatay niyang labas yung dila, ginagawa niya kay Abueva. Hindi natin alam kung meron din on the side ginawa si Coach George Gallant na medyo nag-provoke na kay Abueva at ginawa niya yung gano'n, gumante, di ba? Kasi for a player, para gaganunin mo coach, player sa player na lang sana. Di ba? Parang hindi na maganda naman kung ikaw player, gaganunin mo, bibigyan mo ng hindi magandang gesture o yun nga, for that matter, yung kapansanan ni George Gallant, no? Okay, ni coach ni George Gallant. Hindi maganda yon. Okay? Pero baka na-provoke. Kaya lang, siyempre, that's on becoming of a professional player. Okay, pwede kang makipag-asaran, okay, World War, okay, knowing Abueva, kasi si Calvin, pare, nakalaban natin yan sa sa NCAA when you were coaching Arellano, ko naman sa EAC, di ba? Talagang ganyan yung batang yan yung player na yan asar talo, hindi mo maasar yan magaling makipag-ano yan. May mga ganung player May mga ganung player na madaling mapikon, pero si Calvin, ikaw nagsimula, ikaw pa mapipikon Diba? Magaling, meron siyang knack for that na parang pag ganyang asaran, nako, wag mo ako simulan asarin at baka hindi mo kayanin ang balik ko, baka, di ba? Baka maubusan ka ng bala. Yan yung Calvin Abueva Okay? Pero siyempre, that was during the NCAA. Ngayon, nasa professional ka na at marami mas marami pang nanonood na kabataan na umiidolo sa iyo o sa mga PBA players. Alam mo naman tayo, para mga role models yan, kung ano nakikita sa atin, akala nila yan ang tama, di ba? Yung pala, hindi pala yan ang tama. Pero minsan nagagawa Okay, nagagawa ng kabataan. So, I would say na hindi magandang ginawa niya. Although kung may reason man siya na gawin yun, mali pa rin. Kasi parang below the belt na yun yung personal na pagkatao na yung ang tinitira mo yung kanyang kapansanan na nung coach mukhang hindi maganda kahit inaasar ka ng coach. Diba? Hindi natin alam kung meron kasi hindi naman basta-basta mapoprovoker Pero mali pa rin. Mali pa rin yung ginawa niya. Tapos after the game, nagkaroon pa siya ng almost
buti hindi tumahimik lang sila tutuwa, di ba? Sila as and his wife, no? Nagpunta sa, napanood ko yung video, nagpunta rin sa isang, lumayo na lang, tapos sinara yung pinto. Okay, napikon siya ron kasi nga, that's sabi niya, in front of his wife and his children. Ginanon siya na parang hindi naman niyang init tapos nagsalta ng, alam mo na, parang, I don't know kung Phil siguro yung wife, yung what the, alam mo naman, sinabing ano, so parang na-insulto siya, no? So, tama rin yung, ano, yung mga netizen, parang a dose of his own medicine. Kaya lang, siyempre, ang pinagkagalingan siguro ni Calvin, sa laro yun, asaran tayo rito eh. Alam mo naman sa basketball, saywar yan eh. After the game, magkakabati yan, di ba, Re? Di ba? Magkakampi pa nga sila, pare. Magkakampi pa sila sa isang team dati ata eh. Magkakampi pa yan. Naging magkakampi pa yan. At siyempre, nagkasama rin sa, ano yan eh, sa pool yan, Hagilas. Alam ko one time eh. Okay? So siguro, pinanggagalingan ni Calvin, iba sa basketball court, iba yung off the court. Di ba? Kasi hindi ka na player. Personal ka na tao na siyempre, you're entitled to your own privacy. Tapos siyempre, kasama mo na yung mga mahal mo sa buhay, sa tingin niya, na-offense sa ginawa ng wife ni Tautuan. Pero pare, hindi, ano yun eh, kasi ano yun, ang nangyayari doon is ikaw mismo o si Calvin nagbibigay ng rules para sa ganyan, di ba? O sa court pwede, sa ganito hindi ganoon eh. Hindi mo makokontrol ang tao sa mga ganong klase mga behaviors eh. So dapat ikaw, okay, ikaw na may katawan, whatever it is, okay, kung kaya mo i-control ang sarili mo, i-control mo. Okay? At hindi mo naman makontrol, kunyari sa court, nagiging ganyan ka yung antics mo sa court, pinagagawa mo sa court. Okay? Ngayon, see to it na even off the court, baka madala mo yung ganyan na mga alam mo yung mga style niya, baka meron di Calvin, na baka pagdating sa after the game, na nangyari na nga, ihanda mo rin sarili mo kasi hindi mo ma-judge ang tao na ang tingin sa'yo ganyan, baka hanggang labas ng court ganyan ka. Okay? So, ang masasabi ko kay Calvin, tama yung sinasabi natin, you give some, you take some eh. Okay? Ganyan ka. So, ihanda mo kahit off the court. So, huwag ka na rin sana napikon. Although may reason ka, nakaharap yung mga anak mo and asawa mo. Pero syempre, wala. Hindi mo makokontrol ang isip ng iba. Ang makokontrol mo lang yung isip mo.